Okay, kumusta sa lahat ating mga kapatid na sumusubaybay sa atin ngayon? At ngayong araw na 'to, ang kapistahan sa upuan ni San Pedro, no? At, pagdasal natin ang ating Santo Papa dahil sa kasalukuyan ay ah, nasa ospital pa rin siya, no? Pero ayon sa mga doctors ay nasa mabuting kalagayan na siya. Ngunit patuloy pa ang yes, nag-echo ngayon. Tanggalin mo ang share, sis. Naka-share ako. Okay. Hindi. I-share, tanggalin mo na lang ang share. OBS hindi nag-double. Ganito pa. Mm, yung sharing ko, nag-share kasi ako. Ah, asan? Ito, wala na? Ito, kumusta? Asan ang stop share dito? Oo. Tanggalin mo ang share audio. Matanggal mo? Natanggal na. Mono stereo. Okay, di na okay na. Sige. Ito problema minsan, no? Um, so, kumusta sa mga kapatid natin, lalo na sa mga nagsubaybay, ito'y ongoing formation, online formation sa CFD Lawag, no? Para sa ating ongoing formation at noong nakalipas na Saturday, tinatalakay po natin ang may kaugnayan sa Marks of the True Church. Yon ang ating tinatalakay, no? The Marks of the True Church. Pero ngayon, tatalakayin natin ang tinatawag na teaching authority o magisterium ng Simbahang Katoliko. Dahil ipinagdiwang natin ngayon ang kapistahan ng upuan ni San Pedro. Pinagdiwang natin ngayon. Tingnan ko muna ang sa live natin. Okay. So naka-live na po tayo. Bakit po ba na tuwing Pebrero 21, ipinagdiwang natin ang kapistahan sa upuan ni San Pedro, no? Yung upuan ni San Pedro ay ipinagdiwang natin. Pebrero 22. Originally, ang pagdiriwang sa upuan ni San Pedro ay ipinagdiwang ito sa January 18 and January 18 and Pebrero 22. Oh.
So, January 18, February 22. Bakit po ba dalawang selebrasyon natin? January 18 at Pebrero 22. Una, yung January 18, yon ang pitsa kung saan si San Pedro ay nagsagawa ng kanyang first sermon doon sa Roma. Unang sermon ni San Pedro sa Roma. January 18. At ang February 22 naman, yon ang pagdiriwang din sa upuan ni San Pedro, symbol of magisterium. Yon ang first sermon ni San Pedro sa Antioquia dahil siya ay naging obispo sa Antioquia at pagkatapos lumipat sa Roma. So, sa taong 1960, si Pope John XXIII, gusto niyang ipagdiwang sa Universal Church ang kapistahan ng upuan ni San Pedro sa February 22. Ngunit ito'y umani ng iba't ibang mga disapproval sa hierarchy ng simbahan. Hanggang sa 1969 ay ganap na ipinagdiwang natin ang upuan ni San Pedro sa February 22. At ulitin natin, yon ay simbolo ng teaching authority o magisterium, no, teaching authority. Now, yung iba nating mga kapatid sa iba yung pananampalataya ay sinabi nila, di naman si San Pedro ang unang papa sa simbahang Katoliko. Dahil, una, kung tingnan daw natin ang nasa aklat Katoliko, tandaan natin, gumagamit sila ng mga aklat Katoliko. No? Kaya mag-ingat din sa mga pambubudol nitong ibang sikta. Isa sa mga aklat na ginagamit nila o pangtutulan nila na si San Pedro ay hindi papa ng simbahang Katoliko. Una, itong aklat Katoliko na ang pamagat, Why Millions Call Him Holy Father. Ito ay ginagamit sa Iglesia ni Cristo. Ito ang kanilang ginagamit. Christ did not, of course, call Peter Pope. So, ang konklusyon nila, di po ba malinaw? Kahit sa aklat Katoliko, pinatunayan na hindi tinawag ni Kristo si San Pedro na papa. Bakit tinawag din yung papa? Kaya kung wala tayong background talaga nitong aklat na ito, ay delikadong matangay tayo sa kanilang mudos. Pero may pinutol sila. At ang pinutol nila, ituloy lang natin, ito kasi ang nakasulat, mga kapatid, sa aklat na Why Millions Call Him Holy Father, page 1. Christ did not, of course, call Peter Pope, but He did give Peter an office in His church. And since the 4th century Peter's successors in this office has been designated by the title Pope, this did not change the nature of the office. It merely gave the office a title by which it might readily be distinguished. So, yon ang ginagamit nila. May karugtong pala. No? So, kung maalala ninyo, ang mayor nga noon, tinatawag na alkalde. Tinatawag pa noon ng panahon ng mga Espanyol, El Presidente, pagkatapos mayor. Ibig po ba sabihin, nagsimula lang ang pagiging pinuno sa bayan at lungsod noong tinatawag sa pangalang El Presidente, nandiyan na ang authority, ang title lamang ang may pagkakaiba. Yeah? El Presidente, Alcalde, Mayor. So, ganon din ang Bishop of Rome. Sa 4th century, tinatawag na Pope,
Pero ang salitang Pope ay galing sa Latin, Pietri accipiens potestatem. Pietri accipiens potestatem. Pietri apostoli accipiens potestatem. So ano po yung ibig sabihin Pietri apostoli potestatem accipiens? Ibig sabihin si Pedro apostol, tinanggap niya ang otoridad. Diyan sa San Mateo 16:18, it igo dico quiato is Petros, et soperham Petram edificabo iglesiam iam, et portai in pirinon praebilabot adversos iam. No? Pero meron pa silang aklat na ginagamit para tutulan nila na ang Santo Papa, dapat alam din ninyo, ang Santo Papa ay, si San Pedro ay hindi unang Papa. Bakit? Dahil sa aklat na ito na ang pamagat Questions and Answers on the Papacy, na ang may akda ay pari pa noon, ngayon ay obispo na, si Bishop Roberto Santos. Ito ginagamit nila. Dahil sa debate namin sa Iglesia ni Cristo noon, ginagamit ito ni Ocampo nang tinanong ko siya. Sabi mo na si San Pedro ay hindi unang Papa ng Simbahang Katoliko. Tanong, sino ang unang Papa ng Simbahang Katoliko kung di si San Pedro? Ang ginamit niya ang pahina 75. Ito ang konklusyon nila. Mapansin ninyo, sa pahina 75, diyan, merong mga question marks sa taon. Di ba ba? At sinabi niya, dito mabasa natin na ang walang question mark na taon ay walang iba kundi si Pope Calixtus I. So therefore, ang conclusion o Pope Calixtus o kaya si Pope Hippolytus o si Urbano I, wala silang question mark. So ang konklusyon nila, sino mang Papa na walang question mark, yun ang unang Papa. Pero mapansin ninyo sa panahon ni San Pedro, question mark na umano, 64 Anno Domini. Therefore, ang konklusyon nila, sa panahon ni San Pedro, di siya Santo Papa dahil may question mark na. Mali po mga kapatid. Ang question mark, hindi yung kanilang pagiging Papa. Ang question mark diyan, ang year sa pag-upo nila. Halimbawa, kung tanungin kayo, si Marcos Bay nagiging presidente? Yes, naging presidente. Pero tanungin kayo, kailan nagsimula ang kanyang pagka-presidente? Di nyo alam dahil wala kayong record. Ibig po ba sabihin, dahil di kayo sure sa year na umupo siya presidente, hindi siya naging presidente? Ang iniwasan lang nila dito, itong nakasulat sa naturang aklat. Pahina 23, mula kay Apostol Pedro, kauna-unahang Papa, hanggang sa kasalukuyang namuno. So, kaya dito pa lang sa aklat na ito na ginagamit nila na hindi totoong si San Pedro ang unang Papa, busted na sila dahil pinag-chop-chop nila. Kaya, sa debate namin sa ministro ng Iglesia ni Cristo noong si Rizal Ocampo, tinanong ko siya, ginamit mo ang aklat na ito upang patunayan na si San Pedro'y hindi Papa ng Katoliko, unang Papa. Ang tanong, pag mabasa ko sa aklat na ito na nakasulat na si San Pedro ay unang Papa, aaminin mo ba na nagsinungaling ka? Binigyan siya ng isang aklat naman. At ang nagbigay ay ang division minister ng Iglesia ni Cristo na si Mr. Bin Campos noon. Ito'y binigay. At may ginagamit sila. No? May ginagamit sila. Binasa ni Rizalito Ocampo sa debate namin. Ito ang binasa niya. The first Pope elected by cardinals was Alexander II in 1061. Kaya sabi niya, ito, nabasa na. The first Pope elected by cardinals was Alexander II in 1061. Therefore, ang konklusyon, si Pope Alexander II
ang unang papa, umano, pero napansin nyo ba, sa naturang dalawang aklat na ginagamit nila, may kontrahan na, di ba ba? Sa unang aklat, ibang unang papa ang ginagamit nila. Nang naipit sa cross-examination, nang tinanong ko, pag mabasa ko na sa aklat na ito, si San Pedro ang unang papa, sang-ayon ka bang nagsinungaling ka? Tumakbo naman sila. Sa aklat na ito, dapat may kopya din kayo, General Councils of the Church by P.C. Thomas, dahil nabasa sa pahina 68, the first pope elected by cardinals was Alexander the II in 1061. Magaling, meron talaga silang researcher. At ginagamit nila ang mga aklat nating Katoliko, pinagchap-chap, para yung mga inosente ay matangay sa kanilang mudos. Pero ano po ba ang nakasulat sa naturang aklat? Ito kasi ang nakasulat na iniwasan nila. Sa General Council of the Church sa naturang pahina, ito ang mabasa. The new Pope Nicholas II enacted the law which restricted the papal election to cardinals. To the cardinals alone, the law gave power to elect a pope by a simple majority. Thus, for the time, the papacy was free from the power of kings and emperors. So, noon kasi, before nagdeklarar si Pope Nicholas II that all popes should be elected by cardinals, yung mga hari, yung mga emperor, meron silang intervention sa pagpili ng Santo Papa para makapasok yung tao nila. Kaya part of the Reformation, ginawa ni Pope Nicholas II, sinabi dito, Pope Nicholas II enacted the law which restricted papal election to cardinals. So aron para maiwasan yung intervention ng mga hari at emperor noon. Kaya nung namatay na si Pope Nicholas II, yun ang dahilan na nakasulat, the first pope elected by cardinals was Alexander II in 1061. Kaya dapat alam natin din ang history dahil may mga aklat silang Katolikong ginagamit din nila. So, yung primacy of St. Peter, mga mahal na kapatid, makita natin diyan sa Biblia na napakalinaw, no? Na si San Pedro ay siyang unang leader ng simbahan. Bakit? Kung pansinin ninyo ang mabasa sa iba't ibang talata, dito makita natin na si San Pedro ang naging spokesperson sa mga apostol, no? Mark chapter 8 verse 29, and Jesus asked them, "But who do you say what I am?" Peter said to him in reply, "You are the Messiah." So si San Pedro ang nagiging spokesperson, ganon din sa San Mateo Kapitulo 18, versikulo 21, San Lucas Kapitulo 12, versikulo 41, mapansin ninyo mga kapatid, no? Ang pagiging spokesperson ni San Pedro. At siya mismo ang nagiging central figure. Kung tignan natin ang mabasa sa Mateo Kapitulo 14, versikulo 26-28, Lucas Kapitulo 5, versikulo 3 hanggang 8. At sa lahat ng mga talaan ng mga apostol, kung mapansin ninyo, si San Pedro mismo ay nangunguna sa mga talaan. Si San Pedro ang nangunguna sa mga talaan
sa mga apostol. At maliban diyan, sa lahat na mga apostol, si San Pedro lamang ang sinabihan ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo Kapitulo 21, 15-17, Simon, feed my lambs. Feed my sheep. And Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a pastor with all my heart, and they will feed you with knowledge and doctrine. Ngayon, sinasabi ng iba nating mga kapatid na si San Pedro ay hindi talaga umano ang rock San Mateo 16:18. And so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. Bakit hindi? Dahil kung tingnan daw natin ang nakasulat sa original language, ito ang mabasa, Kago disoy ligo hotiso iye Petros, kay ipitaw ti Petra, oiko domiso monte ecclesia. So dito, sabi nila, napansin na yung Petros, Peter, and so I tell you, Peter, iba ang Petros, iba ang Petra, rock, sa original Greek language. At ginagamit din nila, kaya may pagkakaiba ang Petros at Petra, so therefore, hindi si San Pedro ang unang, hindi talaga ang bato na tinatalakay daw sa Mateo 16:18. Ganon din ang mabasa sa Latin Bible. Et ego dico tibi kiato is Petros, et soperham Petram edipicabo iglesiam iam, et portai impero non praebilabot adversus iam. And so I tell you, Peter, yon. So, mapansin daw, yung Petros, si Peter, yung Petram, rock. So therefore, hindi talaga si San Pedro ang tinutukoy daw na bato dito. Pero hindi nila alam, mga kapatid, na ang language ng ating Panginoong Hesus, nang sinasalita niya ito, ay Aramaic. Aramaic language. At sa Aramaic language, ito ang mabasa natin sa Mateo 16:18. Ap ena amar na lakda to kepa, we alhad de kepa evne lete. Yung kepa, rock. At kahit sa mga protestante na sali ng Biblia, ilang bisis si San Pedro tinatawag na Petra o Kepas. Diyan sa mabasa sa Biblia. Una, diyan sa 1 Peter chapter 15 verse 3 up to 5. Galatians chapter 1 verse 18. Mabasa natin, tinatawag siyang Kepas. Kepas, Aramaic na rock. Galacia Kapitulo 2 versikulo 9. Galacia Kapitulo 2 versikulo 11. Galacia Kapitulo 2 versikulo 14. 1 Corinthians chapter 1 verse 12. 1 Corinthians chapter 3 verse 22. So kaya dito mapatunayan na siya talaga ang tinutukoy na and on this rock I will build my church. At itong posisyon ni San Pedro na bilang unang obispo sa Roma, tinatawag sa 4th century na title Papa, at ito'y nagiging title ng successor niya hanggang sa kasalukuyan ngayon, mga mahal na kapatid. Sa mga kapatid natin na tutol ito na hindi si San Pedro ang unang Papa, ang tanong, kung hindi si San Pedro ang unang Papa, ibig sabihin, merong unang Papa na hindi si San Pedro. Kung hindi si San Pedro ang unang Papa, sino ang maturo nila na unang Papa na hindi si San Pedro? At maliban dyan, marami pa sila mga ginagamit na aklat. No? Ang isa sa mga argumento nila, bakit na, tandaan natin gumagamit din sila ng aklat na
sinabi daw o kahit na news ng simbahang Katoliko, newspaper daw. Palaging ginagamit sa Seventh-day Adventist yung newspaper na nakasulat daw ang pamagat Catholic National July 1897. Ang nakasulat kasi umano dyan ay the Pope is not only the representative of Christ, of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of the place. At ginagamit pa nila ang aklat na ang pamagat ay Catholic Discussion on Seventh-day Adventist. Ginagamit nila yan. Nakasulat yan sa aklat Katoliko na ang Santo Papa ay si Kristo mismo. Pero alam nyo ba kung ano ang nakasulat sa naturang aklat? Diyan natin makita ang kanilang modus. Ang nakasulat, talagang nakasulat yan, pero ito ang nakasulat sa Catholic Discussion on Seventh-day Adventism. This is a made-up quote. Yan ang nakasulat, ha? And the source is the anti-Catholic book, Acts and Monuments by John Foxy. And who quoted a lot of statements that never existed. Yan pala. Anong never existed? The Pope is not only the representative of Jesus Christ, he is Jesus Christ himself, hidden under the veil of flesh. Catholic National, July 1895. At meron pang karugtong, another bogus quote from publication that doesn't exist. Kaya, kailangan vigilant tayo sa mga ginagamit nila. Imagine, gumagamit sila ng quotation galing sa ating mga aklat na niribat pala yun. At gusto nilang ipalitaw na mismo ang ating aklat ay nagpatunay na ang Santo Papa ay nagpakilala na siya ay si Kristo mismo bilang Vicar of Christ. At ginamit nila quotation Catholic National, July 1895. Una, wala tayong newspaper na ang pamagat Catholic National. Ang iba naman pinapamagatan nilang Le Catholic National. So kahit pa yon ang kanilang ginagawa, mga kapatid, mapansin ninyo na epektibo ang kanilang ginawa. Bakit epektibo ang kanilang ginawa? Dahil daming mga natangay. No? Daming natangay sa mga inosente. So, kung mapansin ninyo si San Pedro, ang kauna-unahang leader ng simbahan. Kaya nga kung makita ninyo sa talaan, San Mateo Kapitulo 10, versikulo 2 hanggang 4, kauna-unahan ang pangalan ni San Pedro among the apostles. Di po ba? At nasa huling bahagi si Judas. Kaya kung si Judas ay nasa huling bahagi, anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, dahil siya ang nasa huling bahagi, siya ang nagbinta sa ating Panginoong Hesus para maipako sa cross. Pero, kung tingnan natin, si San Pedro una sa talaan. Bakit? Dahil ang pagtanggap ni San Pedro na yung tinatawag na susi na mabasa natin sa Biblia, San Mateo 16:18, and so I tell you, Peter, upon this rock I will build my church. Nang ibinigay yan ng ating Panginoong Hesus kay San Pedro, ito'y
makita din natin sa lumang tipan noon, no? Kung ano ang mangyari sa pinagbigyan niya ng authority. Sa Isaiah chapter 22 verses 20 up to 23, ito ang mabasa. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod na si Eliakim, na anak ni Helkias. Siya ang pagsusuotin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Huda. Ibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Itatayo ko siya parang haligi ng tulgda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar at siya'y magiging marangal na trono ng sambayanan ng kaniyang ama. So, prefiguration yan sa San Mateo Kapitulo 16, 18, and so I tell you, Peter, upon this rock I will build my church. So, pansinin ninyo, ang pangalan ni Pedro noon, Simon. Pero, pinalitan ng Pedro, Kepa, rock. Ugali na ng Diyos, tuwing magbigay siya ng tungkulin sa isang tao, ay binabago niya ang pangalan para sa kanyang tungkulin. Halimbawa, tingnan niyo ang Genesis chapter 17 verse 5. Si Abram, pinalitan ang pangalan na Abraham. Sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 15, si Sarai, pinalitan ang kanyang pangalan na Sarah. Sa Genesis chapter 35, verse 10, si Jacob, pinalitan ang kanyang pangalan na Israel. San Mateo 16, 18, si Simon Pedro, ang kaniyang pangalan ay pinalitan na magiging Pedro. Simon from Pedro, yon pinalitan talaga, no, ang pangalan niya. Ngayon, bakit tinawag siyang Holy Father? Ito ang mga reklamo ng kadalasan. Pwede bang tawagin siyang Holy Father? Wala namang mabasa sa Biblia na Holy Father ang dapat itawag. Dahil Bible alone sila. Okay. Kaya, bawal daw ang pagtawag sa namuno na tawaging Holy Father. Kung inaaral lang nila ang Bible, kahit wala silang sariling Biblia, namimili lang ng Biblia, meron bang mabasang bawal ang pagtawag na Holy Father? Di pa ba? Wala. Pero, kung tingnan natin sa Biblia, mga kapatid, na napansin nyo ba? Nung nagpakita ang Diyos kay Moses, di po ba ang lupa ay tinatawag na holy ground? Asan yan mabasa? Nasa Exodo Kapitulo 3, versikulo 5, ito'y mabasa at sinabi, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Dito, dahil may mabasa tayong banal na lupa, di ba nasubukang itanong ng ating mga kapatid sa iba yung pananampalataya, bakit tinatawag itong banal na lupa? Na ang lupa na kinatatayuan ni Moises ay nagiging banal. Hindi lang yan. Yung templo, tinatawag din na kabanal-banalang lugar.
2 Chronicles chapter 3 verses 10 up to verses 8 up to 10. Oh. So, kung ang lupa tinatawag na banal na ground, holy ground, kung ang lugar sa templo may kabanal-banalan sa Exodo Kapitulo 3:5, ang templo kung saan sinasamba ang Diyos, tinatawag na kabanal-banalang dako. 2 Chronicles Kapitulo 3, versikulo 8. So, bakit bawal ang pagtawag ng Holy Father? Kung letra por letra sila, meron ba mabasa sa Biblia na bawal magtawag ng Holy Father? Wala, di po ba? Kung tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 1 verses 1 up to 2, di po ba ang simbahan ay tinatawag ni San Pedro na banal? Eto, San Pablo, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother, the church of God in Corinth, together with all his holy people throughout Akasaya. So, holy people. Bakit tinawag ni San Pablong holy people? Na mayroon namang mga makasalanan dahil ang iglesia niya ay banal, dahil ang nagtatag nito ay banal, ang ating Panginoon Jesucristo. At ang ama ng pananampalataya ay may banal na tungkulin. Kaya tinatawag natin na Holy Father. Pero isa sa mga pinagdikdikan nila, mga kapatid, yung San Mateo Kapitulo 23, versikulo 9. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Kaya, bakit daw tinatawag natin ang Santo Papa na ama? Na malinaw naman umano na iisa lang ang ama doon sa langit. Out of context po sila. Dahil kung tignan natin ang mabasa diyan, mga kapatid, kung simulan lang natin sa 8, may iniwasan kasi sila. Ito ang mabasa natin sa Mateo 23, 8-10. Huwag kayong patawag sa mga tao ng guro, sapagkat iisa ang inyong pinuno. Ang tanong, di ba sila tumatawag ng guro o teacher? Pati pala guro dito. Huwag ipatawag, pero out of context sila. No? Sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. At kayong lahat ay magkakapatid. Ito na binasa nila. Huwag ninyong tawaging ama ang sinuman dito sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na mga pinuno, sapagkat iisa ang inyong pinuno, si Kristo. Yon ang nakasulat. Pero, kumuha lang sila ng mga ilang bahagi diyan, pinagchap-chap, at yun, ginamit nila ang San Mateo 23:9, pero pinutol nilang yung 8 at 10. So, kung ituloy natin ang 8 at 10, this proves that anti-Catholic Protestants are guilty and committed much of this violation in verses 8 and verse 10. Bakit? Dahil tumatawag sila ng leader, tumatawag sila ng guro na ipinagbabawal pala yan. Pero out of context sila, dahil kung tingnan natin ang 12 at 13, ang tinutukoy kasi dyan ang mga eskreba na nagmamataas sa sarili. Pero ang tanong, bawal nga ba ang pagtawag ng ama sa pananampalataya? Si Apostol San Juan, sinulatan niya ang mga mangangaral na kapatid sa Episo, tinawag niya bilang ama, mga ama. Asan yan mabasa? 1 John chapter 2, verse 13. I am writing to you, fathers, because you know him who is from the beginning. So, kung bawal ang pagtawag ng ama, bakit si San Juan na tumatawag na ama mismo?
At hindi lang yan. Ang pari, tinatawag na ama. Saan yan mabasa? Judges chapter 18 verse 19. Ito mabasa natin, Jerusalem Bible. Be quiet. They replied, put your hand over your mouth and come with us and become our father and priest. O see? Magiging kang aming ama at aming pari. Ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, mga pastor, gusto nila letra por letra. Di ibalik natin sa kanila, mga kapatid, yung gusto nilang letra por letra. Saan mabasa sa Biblia na nagpatawag ang mga apostol na pastor? Di ba? Tawagin ninyong pastor. Wala namang mabasa. Pero iyon talaga ang gusto nila, letra por letra. Pero mag-ingat talaga sa ganitong mga paggamit sa mga aklat, paggamit sa pinagchap-chap nilang aklat ng Katoliko para yung ating mga kapatid na inosente ay mailigaw sa pananampalataya. So, dapat meron din tayong ganyang mga aklat, no? Okay, dito na lang tayo, mga kapatid, kung meron mang mga katanungan. Okay? Sis Abby at mga kasama, kung may mga katanungan kaugnay sa ating paksa about papacy sa okay. Yes, hello, Apo. Meron ba mga tanong? Sa ating mga youth diyan sa Diocese of Lawag. So, dapat ma-aware din kayo kung paano nila ginagamit ang mga talata at paano nila ginagamit yung mga aklat Katoliko na pinagchap-chap nila. No? Dahil dami ng mga natangay sa ganitong modus ng ating mga kapatid. Okay? May katanungan ba? Yes? Okay. Napakagandang katanungan. Bakit si San Pedro ang unang papa? Considering na merong 12 apostles. Una, nang tinanong sila San Mateo 16, 14 hanggang 18, tinanong sila sa ating Panginoong Hesus, sino ako? May mga iba't ibang sagot, di ba? Ikay si Juan, ikay si Elias. Pero, si San Pedro lang ang sumagot. Ikaw ang Mesiya, ang anak ng buhay na Diyos. At ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus, San Mateo 16, 18, mapalad ka, Simon, dahil ang kaalaman na ito ay hindi mo nakuha galing sa iba't ibang mga tao, kundi galing sa Ama. Kaya, si San Pedro ang sinabihan ng ating Panginoong Hesus, San Mateo 16, 18, and so I tell you, Peter, yung Simon, pinalitan niya ng Pedro,
So, mapansin ninyo na pag ang Diyos magpalit ng pangalan, may purpose yan. No? And so I tell you, Peter, from Simon, and so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. So, sa 12 apostles, kaya makita natin sa San Mateo Kapitulo 10, versikulo 2, nangunguna ang pangalan ni San Pedro. Kailangan talagang may hierarchy, may leader. Dahil ang bansa na walang presidente, magulo talaga ang resulta, di ba ba? Magulo nga tayo kahit may mga leader. Pero yun talaga ang wisdom ng Diyos, ng ating Panginoon Jesucristo. Pinili si San Pedro among the 12 apostles. Kaya sabi ni San Pedro, Acts chapter 15 verse 7, sabi niya, mga kapatid, alam ninyo na ako'y pinili galing sa inyo. Imagine, yung mga apostles, pinili na, pagkatapos galing sa pinili, mayroong pinili pa. Ayun si San Pedro. Kaya kung tingnan ninyo ang definition sa Webster's Dictionary, page 544, may definition dyan. Webster's Dictionary, page 544. Peter, masculine proper name, Simon Peter, fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Yan. Yan ang sagot sa napakagandang tanong. Yes, si San Pedro. At pagkamatay ni San Pedro, yon, merong mga succession, sila si San Linus, Anacletos, hanggang ngayon nagpatuloy niya yung tinatawag na unbroken line of succession. Yon ang hierarchy natin. So although tinatawag na Bishop of Rome noon, ang Papa, 4th century, tinatawag sa titulo, yung binanggit natin, Pope, na ang Pope galing sa Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. San Mateo 16:18 yan. Si Pedro Apostol tumanggap ng authority. Kaya ibinigay niya ang susi sa ating Panginoon. Bakit susi? Mamatay man ang naghawak, yung susi na yan ay mapasa sa sumusunod niya. Okay? Huwag kayong mahiya. Well, pagkamatay ni San Pedro, nagpili sila, no? Kano ugalian na magpili ng susunod. Kaya nang namatay si San Pedro sa inverted cross, no? Tingnan natin, kaya nga isa sa mga ginagamit nila na argumento na antichrist daw ang Papa. Bakit? Ginagamit nila itong argumento na ito, mga kapatid. Nag-sign of the cross ang Papa. Sadali, napansin nyo? Inverted. Inverted. Sabi nila, antikristo talaga itong Papa ng Simbahan Katoliko. Bakit? May inverted sign of the cross. Hindi. Yung inverted, kahit sa upuan niya, ay para yan sa kamatayan ni San Pedro, martyrdom niya. So, si Linus, namatay si San Pedro taong 64 Anno Domini. Sa taong 64 Anno Domini, napalitan siya agad ni Linus. Nang namatay si Linus sa taong 79 Anno Domini, pumalit sa kaniya si Anacletos. Nasa history yan. Nang namatay si Anacletos sa taong 92 Anno Domini, pumalit sa kaniya si Clemente I. At nang namatay si Clemente I sa taong 101, pumalit sa kaniya si Everestos.
At nang namatay si Everesto sa 107, pumalik si Alexander I. Hanggang ngayon, wala nang putol si si Pope Francis na kasalukuyang nasa ospital. Ating ipagdasal po ang kaniyang kagalingan. Okay? So, sunod na katanungan. Okay, maganda ang katanungan. Bakit hindi kumuha sa 12 apostles? No? Yung iba't ibang mga apostles, meron silang iba't iba ng mga dioceses. Si James, the first bishop of Jerusalem. So, sila'y kumakalat na sa iba't ibang mga dioceses. At yon ang wisdom ng simbahan mismo, di natin alam kung bakit hindi ang wisdom ng Espiritu, hindi sa 12, kundi merong tinatawag nila na apostolic father. Yung disciple nila ang napili sa pagiging papa. Okay? Hindi, mga bishop sila. The first apostles were the first bishops of the church. However, the Bishop of Rome, si San Pedro, the first Bishop of Rome, siya ang authority, siya ang pinuno among the 12. No? Kaya nga, San Mateo Kapitulo 10, 2, nangunguna ang kanyang pangalan. No? Meron silang iba't ibang mga dioceses, pero under sila sa iisang shepherd. Yung sinabi ng ating Panginoon San Mateo Kapitulo 10, versikulo 16. Bakit? Kailangan talaga yan sa simbahan na merong hierarchy at obedience sa hierarchy. So ang mga apostles natin, sa iba't ibang lugar sila namatay, sa iba't ibang mga diocese sila, pero nang namatay si San Pedro, may kapalit at lalo na yung mga successor niya, may kapalit. Pero ang pagpili noon ay hindi pa katulad sa pagpili ngayon. Bakit? Dahil ang pagpili noon, alam naman natin na ang first pope elected by cardinals was Alexander II in 1061. No? First, dahil hindi mga cardinals ang pumipili. At umabot pa sa punto na kahit ang mga hari at emperador ay may intervention sa pagpili ng papa, kaya sa panahon ni Pope Nicholas II, nagawa siya ng batas ng simbahan na all popes should be elected by cardinals. Okay? Okay, hilingin namin ang basbas ni Father Danny. And with your spirit. Amen. Maraming salamat, Apo Dani. Maraming salamat, Sis Abi at Bro Fernando Nanding. Maraming salamat sa inyo, mga youth. No? Patuloy kayo. At ipasa ko yung PowerPoint natin at yung mga aklat na ginagamit para magiging gabayan ninyo yan. No? Sige, maraming salamat. Maraming salamat. Bye-bye po.